Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-awaken nitong si Zishon dahil sa insulto nitong si Zilenius sa kanyang lord na si Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Nasa fighting post niya ulit itong si Zilenius ngayon. Hindi siya masyadong kabado kasi once niya nang tinalo itong si Zishon. Kaya relaxed itong si Zilenius. Ang nasa isip rin itong si Zilenius ay katulad ng iniisip nyo. Para kay Zilenius ay magiging sobrang troublesome daw kung magko-cooperate itong si Zishon kay Diablo. Pero ngayong mag-isa lang daw itong si Zishon ay kaya niya daw ulit itong talunin. Kaya tumawa inwardly itong si Zilenius dito. Sinabihan niya pang hindi daw nag-iisip itong si Zishon ngayong pinaalis nito itong si Diablo. Naisip rin dito nitong si Zilenius na hindi niya daw dapat patayin itong si Zishon kasi magre-resurrect lang ito. Ang balak niya daw sana kanina ay ilabas pa ito ng labyrinth pero sa tingin niya daw ay hindi na yun kailangan. Pwede niya na daw ito kainin dito sa may loob mismo gamit ang kanyang Devastator virus. Kung makatakas man daw ang soul nitong si Zishon ay may revive nga daw uli ito pero makukuha niya naman daw ang mga powers nitong si Zishon. Itong sila Ramirez ay walang idea ngayon kung ano nga ba mangyayari talaga if ever nang isang kasama nila ay kinain sa may loob nga ng labyrinth. Since wala pang ang case na ganun na nangyayari dito ay wala pa silang available na data. Dahil daw sa possibility na ito ay hindi sila pwede na carelessly na mag-experiment. Kailangan pa rin daw nila na iwasan ang ganung pangyayari. Pero ngayon balak na ngayon gawin itong si Zilenius. Kung hindi niya kayang ilabas itong si Zishon sa labyrinth dito niya na ito mismo i-consume. Ang mindset pa din itong si Zilenius since meron pa naman daw siyang isang member dito which is itong si Apito hindi niya daw kailangan na maging masyadong problemado. Kahit nakainin niya daw ngayon itong si Zishon wala daw problema. Mahirap daw bilang isang insectar na magpalaki uli ng kanilang family. Pero since andito naman daw itong si Apito eventually makakapagparami daw uli siya ng mga malalakas na members. Pero bago umaksyon itong si Zilenius tinanong niya one last time itong si Zishon. Sabi niya bibigyan niya pa daw ito ng isa pang chance. Mag-sway daw ito ng kanyang loyalty sa kanya. Kapag ginawa daw yun itong si Zishon gagawin niya daw siya na the next god of creation. Pero nag-reply itong si Zishon dito. Natatanggi daw siya kasi nakita niya na daw ang god niya. Kaya sabi ni Zilenius di mamatay na lang daw ngayon itong si Zishon. Then ginamit na nitong si Zilenius ang kanyang Devastator virus. Ang kanyang left arm naging isang black mist na pumunta sa may direction nitong si Zishon. Para itong isang dark energy na nagko-consume ng matter. Magiging helpless daw itong si Zishon dito at i-consume daw nito maging ang kanyang mga buto. Pero the moment na dumikit nga kay Zishon itong dark energy nitong si Zilenius bigla itong si Zishon na nag-release ng kanyang aura at dahil doon nawala ang Devastator virus. Ngayon buong katawan nitong si Zishon ang lumiliwanag at palakas ng palakas ngayon itong kanyang aura. Nanonood itong si Diablo ngayon dito at napasabi itong si Diablo na nagka-access rin daw pala itong si Zishon sa may power na ito. Nag-reply naman itong si Zishon sa kanya na of course daw kasi napaka-loving daw ng kanilang god sa kanyang mga maliliit na servants. Pero wag daw mag-alala itong si Diablo kasi hindi daw siya madadala nitong power na ito. With these words nag-step forward na itong si Zishon. Sobrang lakas ng pressure dito ngayon dahil sobrang lakas ng aura nitong si Zishon dito. Nagulat naman itong si Pico at nagtanong siya kay Dino kung ano daw ang nangyayari. Nag-reply naman itong si Dino sa kanya na hindi din daw niya alam. Ang tanungin daw nila itong si Diablo pero tumingin lang itong si Diablo kay Dino at sabi niya sa kanya manahimik daw itong si Dino at manood na lang daw ito. Napatungo na lang itong si Dino nang dahil dito kasi tinaboy siya ni Diablo na para bang isang bata na ayaw makapaglaro sa kanya. So ngayon nga kita na natin itong si Zishon. Ang existence value ni Zishon ngayon nag-rise into 8 million dahil daw ito sa pagkakaroon niya ng panibagong power nang dahil nga sa may sword na ibinigay nitong si Dino sa kanya. Pero kahit na 8 million na nga ito napakalayo pa rin ito sa may value nitong si Zilenius. Pero hindi pa rin nagbaback down itong si Zishon nang dahil lang dito. Patuloy pa rin siya sa pag-step forward niya
And in fact, dahan-dahan na nga niya na nai-overpower itong si Zilenius ngayon kasi away daw itong si Zishan sa mga powers nitong Insectoid King. Nagtanong naman itong si Ramirez kay Benimaru kung alam daw ba nitong si Benimaru kung anong power itong gamit ni Zishan. At sabi ni Benimaru sa kanya hindi rin daw talaga siya sigurado, pero kung huhulaan niya daw mukhang galing daw ito kay Rimurosama. Parang pinahiram daw ni Rimurosama ng power itong si Zishan. Isa daw itong power na napakahirap na maipaliwanag. Hindi ito ma-explain nitong si Benimaru in details, pero actually siya mismo nakaranas rin na pahiramin ng power nitong si Rimuru. Away ng konti itong si Benimaru sa ma-existence nitong si Shell Sensei, kasi itong si Shell Sensei ang nag-guide kay Benimaru para ma-power up ang kanyang prominence acceleration nung time na kinailangan nilang pigilan itong si Milim. So ibig sabihin kahit pala wala physically itong si Rimuru dito capable siya na tumulong sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga power up sa kanila. Ngayon may tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo sino-sino sa mga subordinates nitong si Rimuru ang capable na makapag-access ng ganitong klase ng power? I-comment nyo ulit sa may comment section. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.